korporasyon, walang papel, walang resibo. Ano ba to? Lahat kababalagan? Ito yung sa pagpapatuloy na pagdinig ng komite sa Senado sa kontrobersyal na People's Initiative. Lumabas na 20 taon nang hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang grupong pirma na nasa likod ng pangangalap ng lagda. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ang gulo ba't walang Senator papel Binay. Walang korporasyon, walang papel, walang resibo. Ano ba to? Lahat kababalagan? Kung kayo'y nabigla sa umunoy bilihan ng pirma upang isulong ang pag-amyenda sa konstitusyon kamakailan, ay tila mayroong malaking lihim ang grupong nasa likod nito. Ayon kasi sa Securities and Exchange Commission o SEC, ang People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA ay hindi pala rehistrado sa matagal ng panahon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform sa umunoy bilihan ng boto para sa People's Initiative, sinabi ng SEC na 20 taon na ang nakalilipas mula nang ma-revoke ang registration ng grupo. Ang grupong pirma ang nangangalap ng mga lagda para sa kontrobersyal na People's Initiative para isulong ang charter change. Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Bukod sa na-revoke ang kanilang registration ay kulang rin ng mga dokumento ang pirma matapos silang ma-register noong March 12 taong 1997. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. They have never reported or updated their documents with the SEC. Yes, Madam Chair. What we only have are their articles of incorporation and bylaws that they submitted at the time of their incorporation. Lumutang din sa investigasyon na ang lead convener na si Noel Oñate at Attorney Anthony Abad ang pangalang nasa pinapipirmahang dokumento para sa PI ay hindi rin membro o bahagi ng grupo mula nang ito'y marehistro. Ayon naman sa abogado ni Oñate na si Attorney Alex Avisado, kasalukuyan pa nilang inaayos ang registration ng pirma sa SEC at kabadadala lamang nila ng mga papeles online ngayong buwan ng Pebrero. May we inform the committee that we made submissions in the online portal of the SEC updating the email and the contact persons. And after that, we are expecting a reply, hopefully giving us a schedule. Kailan po yun, Attorney Abisado? It was made through an email, Memorandum Circular 28 Submission Portal. Kailan nga? February, just this February, Madam Chair. Para kay Senador Amy Marcos, ang pirma na nasa likod ng PI ay isang kababalaghan. You are going to update the website of a corporation that has not been in existence for 20 years. You are correct, Madam Chair, but the process is... Wala na to. Multo na to. The process is, Madam Chair, we submit... Wala na pirma, 20 anyos na. Ano pa pagpipilitan natin dito? Hindi, naguguluhan lang ho ako, Attorney Abisado, dun sa timeline nyo eh. Initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Di ba dapat nag-due diligence muna kayo kung talagang may entity na pirma? Kaugnay nito ay tumanggi naman si Oñate na ilahad ang pangalan ng kanilang mga donor. Ito ay sa kabila ng utos ng mga senador sa grupo sa naunang pagdinig na isumite ang listahan ng kanilang contributors para sa kampanya ng EDSA Puera advertisement na nagkakahalaga ng 55 million pesos. Ayon kay Oñate, ikinababahala ng ilan sa kanilang mga donors ang seguridad at privacy ng kanilang pamilya kung ilalahad ang kanilang mga pangalan sa Senado. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Sinabi naman ng abogado ni Oñate na napilitan ang kanyang kliyente na ibalik ang kontribusyon ng ilang donors matapos silang konsultahin sa paglalahad ng kanilang mga pangalan. As to the submission of the names of the contributors, he indeed sought the consent of his contributors, but unfortunately, they refused to allow him to divulge his names. And that's why Mr. Oñate was unable to continue, because what actually happened was he was forced to return their contributions. Sa naunang pagdinig ng komite ay inamin ni Oñate na nakipagtulungan siya kay House Speaker Martin Romualdez upang makuha ang 3% ng signatures sa bawat congressional district. Pero itinanggi naman ni Romualdez ang bilihan ng boto kaugnay sa PI. At kaugnay nga ka Eric, Ma'am Lorraine, sa balitang People's Initiative, kinwestiyon sa Senado. There's more.
There's Yes, more ma'am. bad news. Yes, My ma'am. God. Bad my. news para sa Question mga Senado. Tindi ng Kongreso to, operatiba nila. Yan. My gosh. Senado ang AKAP, ang program ng DSWD, kaugnay ito sa pagdinig sa umano'y suhulan sa People's Initiative Suhulan. na nagkakampanya ng charter change. Narito ang balita ni Troy Gomez. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Kinestyon sa Senado ang DSWD Assistance Program na kilala sa tawag na Ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP. Ayon kay Senadora Amy Marcos, ni minsan ay di niya narinig ang nasabing programa sa mga pagdinig sa Senado. Si Amy ang chairperson ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na siyang Oversight Committee at nagdedepensa sa tao ng budget ng nasabing ahensya ng gobyerno. Sa pagdinig ng Senado sa umunay suhulan sa People's Initiative na nagkakampanya ng charter change, ipinagtataka ng Senadora kung bakit may malaking alokasyon sa budget ang AKAP. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. Si Marcos ang unang nagbunyag ng 20 milyong piso ang inaalok sa bawat congressional district na makapagbibigay ng malaking bilang ng lagda para sa People's Initiative o PI. Ang pera ay kukunin anya mula sa assistance programs ng DSWD, Department of Health at Department of Labor and Employment. Ang AKAP ay isang social program ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD na nagbibigay ng one-time 5,000 pesos financial assistance sa mga mahihirap na sumasahod ng mas mababa sa 23,000 pesos. Kinestyon din ni Senador J.V. Ejercito si DSWD Undersecretary Fatima Alia Dimaporo tungkol sa layunin at implementasyon ng AKAP. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Maging si Yusek Dimaporo ay inamin rin na hindi siya pamilyar sa AKAP at kulang ng guidelines bukod sa hindi ito isang regular na programa. Yun, Yaman mga ng Pilipinas, kababayan, no? ang yaman ng Pilipinas, pero napupunta sa bulsa ng mga ganid na politikong may kapangyarihan sa pamahalaan. Number one, nagkakabukingan na. How can there be a program na pinunduhan ng 26.7 billion pesos? Billion na hindi may paliwanag ng agency na pinaglagyan nito. The Assistant Secretary and even ang buong agency ng DSWD ay hindi may paliwanag bakit may AKAP. Anong kaiba nito sa AX? Ito ba ay AX Part 2 o ito ba ay hiwalay? Number 2 na binanggit doon at hindi nila tinanggi, walang guidelines. Basta ito'y dumaan o idadaan sa mga program na mai-implement sa Office of the Speaker, sabi ni Senator Amy Marcos. Correct ka, Eric. Dugtungan ko lang yan. Kasi patungkol sa napakalaking budget na yan, mga malalaking proyekto sa infrastruktura ng PBBM isinantabi. Isinantabi ang PBBM administration. Zero budget ang flagship infrastructure projects ng DPWH sa 2024 General Appropriations Act ayon kay Senator Amy Marcos. Tumutugma ito sa aming gustong ilantad at gustong batikusin ng mamamayan through the Laban Kasamang Bayan. Number 1, ang Barangay Development Program na dapat para sa pagpapaunlad at pagpabante ng mga lugar na atrasado sa mga lugar na ginapos ng CPP, NPA, NDP. The poorest barangays. The poorest barangays. In the country. Sa buong bansa. Literally. Yes, na may around 850 na target barangays. Sana for 2024 was only 10 billion ang proposed budget ng ating pamahalaan through NTF-ELCAC for roads, water system, electrification, among others. Kinat po ito ng 6.5 billion. Tinago at inilipat ang pondo at binigyan ng kukurampot na halos tag 2 million na lang ang maiiwan per barangay. Supposedly dapat nasa 10 million sana yon or mga 12 million. Ngayon, para dito sa gimmick at diskarte ng papirma, para hindi halata na namimili sila ng pirma at nagkakaroon ng bribery, ng korupsyon at mga panunuhol,
iginamit pa ang isang program na ngayon lang narinig ng Senado at ng sambayan ng Pilipino kung hindi pa nabulgar sa Senate Committee hearing ni Senator Amy Marcos ang AKAP at pinunduhan ng almost 27 billion. At ngayon nagtatanong ang mamamayan, walang programa, walang guidelines, pero basta bahala ng mga congressman kung paano gamitin in a period na may mga bogus organization na nagpapapirma at gumagamit ng mga programa ng gobyerno na ito pala ang pundo ay ipinasok sa mga ahensyang walang kaalam-alam, pero dahil may poder ang nagpasok at tinuro ni Senator Amy Marcos, ang Speaker of the House, ang kanyang mga programa dyan ay yang mga ganyang uri, at mayroon ding ipinasok sa DOLE, Department of Labor and Employment, na konektado lahat sa isang grand design na mag-reconcentrate ng power, bastusin ang konstitusyon, lokohin ang mamamayan, at magkakamal ng kapangyarihan gamit ang pondo ng mamamayan na dapat ay napunta, sabi ni Brother Franco, sa mga infrastructure at mga development ng mga barangay at komunidad na napagkaitan ng matagal ng serbisyo ng pamahalaan, ay ginamit dito sa napakalaking panloloko na ang tawag ay PI.